bakit po ninyo nasabing yung pagkakabasura ay tila mayroong grave abuse of discretion? Yes, kasi alam mo, meron kaming House impeachment rule. Mhm. At nakalatag doon kung paano dapat ang gagawin ng House of Representatives, particularly yung Committee on Justice, sa determination ng form and substance. Mhm. Paliwanag doon na sa determination ng substance, dalawa lang yung kailangang hanapin, Mhm. para ma-determine na may substance. Una ay yung recital of facts, yung ano ba yung mga inirereklamo. At pangalawa, kung may kaugnayan ba yung nirereklamo sa isang impeachable offense. Mhm. So parang hindi ito hindi pa ito yung pag-iimbestiga sa mga, for example, kung may personal knowledge, kung may ebidensya, may mga sworn, wala pa dito. Wala pa 'yan. Ngayon, kung merong maliwanag na allegation of fact, tapos may maliwanag na yung fact na yon ay impeachable offense, dapat may substance. Dapat. Pero yan yung rules ng impeachment sa House. Hindi nila sinunod to. Hinigpitan nila. Gumawa sila ng ibang pamantayan na hindi authorized. At lumalabag sa mismong rules ng House of Representatives. Yun hong yung naging paghihigpit ba kung Egay ay through the amendments of your rules or Wala. Oo. Basta't meron silang mga sinabi at maliwanag naman sa akin na meron namang substance, kaya lang pinatay na nila. Ang sinasabi nila, wala, mahina. Paano nga, kung mahina, bakit hindi nila binayaan na lumabas yung katotohanan o lumabas yung mga ebidensya at lumabas yung mga testimonya, tapos dun maghusga yung committee. Opo. Dapat talaga ay pinakinggan yung paglalabas na ebidensya ng mga complainant. Kaya nga sabi ko, dahil ito ay hindi naman ito ang magdedesisyon kung whether impeachable o hindi, yung House, di ba? Pero pagdating sa procedure, pagka nilabag mo yan, may grave abuse of discretion ka, pwede mong idulog sa Korte Suprema. Opo. Yan ang sinasabi ko. Alright.